Kapag nireject ka ng nililigawan mo, huwag kang magpaka-sad boy. Huwag mong gawing personality ang rejection. Huwag mong gawing content ang pag-iyak sa story. Hindi ka nireject dahil wala kang halaga. Nireject ka dahil hindi kayo tugma. At imbes na magmukmuk ka, gawin mo itong fuel. Alam mo ba kung bakit mas lalo kang nasasaktan kapag nireject ka? Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil nasira yung ego mo. At ito ang masakit na katotohanan. Sa mundo ng dark psychology, ang rejection ay hindi simpleng hindi ka gusto. Isa itong silent message na nagsasabing, Hindi ka pa sapat. sa paningin niya. Pero teka, hindi ibig sabihin nun wala ka ng halaga. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, huwag magpaka-sad boy. Una, tigilan mo ang pagiging sad boy. Hindi ito simpleng advice. Isa itong hard truth na karamihan ay ayaw tanggapin. Kapag ni-reject ka, natural lang na masaktan. Naiintindihan ng psychology niyan. Nasasagi ang ego mo. Nasisira ang expectation mo. At pakiramdam mo parang may kulang sa'yo. Pero ang problema nagsisimula kapag ginawa mong identity ang sakit. Yung tipong bawat story mo may hugot. Bawat post mo may patama. Bawat galaw mo parang gusto mong mapansin siya. Diyan ka nagkakamali. Sa perspective ng dark psychology, ang ganitong behavior ay tinatawag na low value signaling. Ipinapakita mo sa mundo at lalo na sa kanya na hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong emosyon. At tandaan mo ito, ang taong walang kontrol sa emosyon, walang kontrol sa sitwasyon. Sabi nga ni Arthur Schopenhauer, a man can do what he wants but not want what he wants. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang nararamdaman mo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react at doon ka sinusukat. Kapag nagmakaawa ka, naghabol ka o nagpakita ka ng desperation, automatic na bumababa ang perceived value mo sa mata ng tao. Bakit? Dahil sa psychology ng attraction, ang mahirap makuha ay mas mahalaga at ang madaling makuha, lalo na yung kusang lumalapit ay hindi pinapahalagahan. Kapag pinakita mong kailangan kita, ang subconscious message nun ay, mas mataas ka kaysa sa akin. At sa sandaling mangyari yun, nawala na ang balance ng power. Mas lalo kang matatalo. Ngayon ito ang mas malalim. Ang pagiging sad boy ay hindi lang unattractive. Ito ay isang anyo ng emotional manipulation na mahina. Umaasa ka na maawa siya. Umaasa ka na babalik siya dahil sa guilt. Pero ang problema, ang attraction hindi nabubuo sa awa. Kahit pumalik siya dahil naawa siya, hindi kanya tunay na gugustuhin. Kaya tigilan mo yan. Sa halip gawin mo ito, manahimik ka. I-process mo ang sakit. Pero hindi sa social media, hindi sa kanya. Sa sarili mo, dahil ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa kung gaano siya kaingay kapag nasasaktan, kundi sa kung gaano siya katahimik habang nag-aayos ng sarili. Sabi nga ni Sun Tzu, appear weak when you are strong, and strong when you are weak. Pero sa sitwasyon mo, baliktarin mo. Kahit mahina ka ngayon, magpakita ka ng kontrol. Hindi ibig sabihin nun wala kang nararamdaman. Ibig sabihin lang hindi mo hinahayaan na kontrolin ka nito. At dito pumapasok ang pinaka-importanteng prinsipyo ng dark psychology. Emotional control equals power. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo, hindi ka madaling manipulahin, hindi ka madaling iwan, at hindi ka madaling kalimutan. At doon ka nagiging dangerous. Hindi dahil nananakit ka, kundi dahil hindi ka na madaling masaktan. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mong mag-post ng hugot, gusto mong magparamdam, gusto mong habulin siya, itanong mo muna ito sa sarili mo. Makakatulong ba ito para tumaas ang value ko? O lalo lang akong bababa? Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na panalo ay hindi yung nakuha mo siya. Ang tunay na panalo ay yung naabot mo ang version ng sarili mo na hindi na kailangang magmakaawa para mahalin. Ikalawa, i-redefine mo ang rejection. Pangalawa, baguhin mo ang meaning ng rejection. Karamihan sa mga lalaki dito tuluyang bumabagsak. Hindi dahil sa rejection mismo, kundi dahil sa maling interpretasyon nila dito. Kapag sinabihan ka ng hindi kita gusto, ang automatic na iniisip mo, hindi ako sapat. Pero sa psychological level, maling framework yan. Ang totoo, ang rejection ay hindi objective truth. Isa lang itong personal preference. Parang pagkain lang yan. May taong ayaw sa ampalaya, pero hindi ibig sabihin wala ng kwenta ang ampalaya. Hindi lang siya swak sa panlasa nila. Ganon ka rin. Hindi ka niya ni-reject dahil wala kang value. Ni-reject ka dahil hindi ka tugma sa current standards, emotions at timing niya. At ito ang mas malalim na katotohanan.
Ang attraction ay hindi logical, emotional ito. Kahit gaano ka pakabait, kasipag o kaayos, kung hindi ka niya nararamdaman, wala rin. Sabi nga ni Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Ibig sabihin, yung rejection na naranasan mo, hindi lang tungkol sa kanya, may sinasabi rin yan tungkol sa'yo. Hindi para i-down ka, kundi para ipakita kung saan ka pwedeng mag-grow. Ngayon, ito ang critical na shift. Imbes na tanungin mo, bakit hindi niya ako gusto? Palitan mo ng, anong version ng sarili ko ang mas magiging attractive? Hindi lang sa kanya, kundi sa mas mataas na klase ng tao. Diyan nagsisimula ang transformation. Dahil kapag ginawa mong personal attack ang rejection, magiging defensive ka, magiging insecure ka, at mas lalo kang bababa. Pero kapag ginawa mo itong data, biglang nagiging weapon. Sa dark psychology, ang bawat rejection ay feedback. Hindi laging accurate, pero laging may mapupulot. Halimbawa, kulang ka sa confidence, o kulang ka sa presence. O baka naman mali lang talaga ang target mo, at o minsan wala talagang mali sa'yo. Sadyang hindi lang kayo aligned. Sabi nga ni Robert Greene, do not commit to any side or cause but yourself. Ang ibig sabihin nito, huwag mong i-base ang value mo sa validation ng ibang tao. Dahil kapag ginawa mo yun, ikaw mismo ang naglalagay ng sarili mo sa mababang posisyon. Ngayon, eto ang pinaka-savage na realization. Hindi mo kailangang maging gusto ng lahat. Kailangan mo lang maging irresistible sa tamang tao. At para mangyari yun, kailangan mong tanggapin na ang rejection ay bahagi ng proseso. Hindi ito sign na tapos ka na. Ito ay sign na may kailangan pang i-refine. Kaya sa susunod na ma-reject ka, huwag mong sabihin, sayang hindi ako pinili. Sabihin mo, good. Ibig sabihin hindi pa ako nasa final form ko. Dahil ang lalaking marunong mag-redefine ng rejection, siya rin ang lalaking hindi natitinag ng opinyon ng iba. At sa mundong puno ng validation seekers, ang lalaking hindi naghahanap ng approval, ang pinakamapanganib. Ikatlo, gamitin mo ito bilang fuel. Pangatlo, gamitin mo ang sakit bilang gasolina. Ito ang punto kung saan nagkakaiba ang ordinaryong lalaki at ang lalaking nagiging unstoppable. Karamihan kapag nasaktan, humihinto. Ikaw dapat, lalo kang under. Sa totoo lang, walang mas malakas na motivator kaysa rejection. Hindi comfort, hindi inspiration, hindi kahit anong motivational quote, sakit. Yung pakiramdam na hindi ka pinili, yung katahimikan matapos kang tanggihan, yung tanong sa isip mo na anong kulang sa akin. Yan ang raw energy. Ang problema, maraming lalaki ang sinasayang yan. Ginagawa nilang drama, imbes na gawin itong direksyon. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, he who has a why to live can bear almost any how. Kung may malinaw kang dahilan, kaya mong tiisin kahit gaano kasakit ang proseso. At ito na ang why mo. Para hindi ka na maulit sa parehong posisyon. Ngayon, intindihin mo to sa mas malalim na level. Ang utak mo kapag nasasaktan naglalabas ng stress response. Fight, flight, o freeze. Karamihan nagfi-freeze. Nagiging stagnant. Walang galaw. Pero kung gagamitin mo ang dark psychology mindset, pipiliin mong mag-fight. Hindi laban sa kanya, kundi laban sa lumang version mo. Dito papasok ang konsepto ng transmutation. Ang kakayahang gawing productive ang negative emotion. Galit, gamitin mo sa workout. Lungkot, gamitin mo sa pag-focus. Rejection, gamitin mo sa pag-upgrade ng buhay mo. Sabi ni Robert Greene, the best revenge is to be so far ahead that they can't reach you. Hindi ka magpapakita ng galit. Hindi ka magpapakita ng sakit. Magpapakita ka ng resulta. Ngayon, maging practical tayo. Kung gagamitin mo ang rejection bilang fuel, dapat may direksyon. Ayusin mo katawan mo. Hindi para sa kanya, para sa sarili mong discipline. Ayusin mo mindset mo. Tanggalin mo yung need for validation. Ayusin mo diskarte mo. Matuto ka ng skills na magpapataas ng value mo, financial man o social. Dahil ang tunay na upgrade, hindi lang sa itsura, kundi sa kabuuang presence mo bilang lalaki. At ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Kapag busy kang nagle-level up, nawawala ang sakit. Hindi dahil nakalimutan mo siya, kundi dahil mas naging importante na ang growth mo kaysa sa kanya. At balang araw, mapapansin mo na lang, hindi ka na naghahanap ng validation niya. Hindi ka na umaasa na babalik siya. Dahil mas mataas ka na sa level na iniwan ka niya. Kaya sa susunod na maramdaman mong bumabalik yung sakit, huwag mong takasan. I-channel mo, gawin mong paalala. Hindi pa ako tapos. Dahil ang lalaking marunong gumamit ng sakit bilang gasolina, hindi nauubusan ng drive.
At sa mundong puno ng taong madaling sumuko, siya ang laging nauuna. Rejection ang spark. Ikaw ang gagawa ng apoy. Ika-4, huwag humabol maging silent upgrade. Pang-4, huwag kang humabol. Ito ang isa sa pinakamahirap gawin, pero ito rin ang pinaka-powerful. Kapag nireject ka, ang instinct mo ay lumapit, magpaliwanag, maghabol, magpakita ng effort. Iniisip mo, baka kapag pinakita mong sincere ka, magbago isip niya. Pero sa psychological reality, mas lalo ka lang bumababa. Bakit? Dahil sa dynamics ng attraction, ang taong laging lumalapit, siya ang may mas mababang perceived value. Habang ikaw ang naghahabol, siya ang nasasanay na ikaw ang lalapit. At kapag nasanay ang isang tao na available ka lagi, nawawala ang excitement, nawawala ang challenge. Sabi nga ni Robert Greene, what is offered for free is dangerous. It usually involves either a trick or a hidden obligation. Sa madaling salita, ang madaling makuha ay hindi pinapahalagahan. Ngayon ito ang mas malalim na prinsipyo. Attraction grows in space. Kapag laging nandyan ka, walang space. Kapag lagi kang nagpaparamdam, walang mystery. At kapag walang mystery, walang curiosity. Kaya imbes na habulin mo siya, maglaho ka. Hindi para magpa-impress, hindi para magpaawa, kundi para mag-focus sa sarili mong growth. Ito ang tinatawag na silent upgrade. Wala kang ina-announce. Wala kang pinapatunayan. Bigla ka na lang nawawala sa radar niya. Pero habang wala ka, nag-i-improve ka. Sa katawan mo, sa mindset mo, sa lifestyle mo. At dito pumapasok ang pinaka-interesting na bahagi ng psychology. Kapag nawala ka ng hindi mo hinahabol, nagtatanong ang isip ng tao, bakit tumahimik siya? Okay lang ba siya? May iba na ba siyang ginagawa? At dyan nagsisimula ang curiosity. Sabi ni Sun Tzu, all warfare is based on deception. Hindi mo kailangang magsinungaling, pero hindi mo rin kailangang ipakita lahat. Hayaan mong mag-isip siya, hayaan mong ma-miss niya ang presence mo. Pero tandaan mo, eto ang pinaka-importanting linya. Hindi mo ginagawa ito para bumalik siya. Ginagawa mo ito para hindi mo na siya kailanganin. Dahil kung ang goal mo ay habulin siya sa ibang paraan, nasa parehong posisyon ka pa rin. Pero kapag ang goal mo ay mag-upgrade, automatic na nagbabago ang dynamic. Biglang ikaw na ang hindi available. Ikaw na ang hindi naghahabol. Ikaw na ang may control. At minsan, doon pa lang siya magsisimulang lumingon. Pero kahit lumingon siya o hindi, panalo ka na. Dahil hindi ka na yung lalaking naghahabol ng atensyon. Ikaw na yung lalaking pinapansin kahit hindi nagsasalita. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mong mag-chat ulit, gusto mong magparamdam, gusto mong ayusin ang sitwasyon, pigilan mo at itanong mo ito sa sarili mo. Ito ba ay magpapataas ng value ko? O lalo lang akong magmumukhang naghahabol? Dahil sa mundong ito, ang tahimik na nagle-level up, siya ang pinakamalakas ng dating. Ika-5, maging ikaw ang standard. Pang-5, huwag ka nang basta manligaw. Maging ikaw ang standard. Masakit pakinggan pero kailangan mong marinig ito. Kung lagi kang nasa posisyon na ikaw ang nanliligaw, ikaw ang naghahabol. Ikaw ang naghihintay kung pipiliin ka, hindi ikaw ang prize. At sa mundo ng dark psychology at attraction, ang may control ay hindi yung mas may gusto, kundi yung mas may options. Kaya kung gusto mong baliktarin ang laro, hindi sapat na umasa ka na mapansin ka. Kailangan mong maging klase ng lalaki na hindi pwedeng i-ignore. Sabi nga ni Niccolò Machiavelli, men are driven by two principal impulses, either by love or by fear. Pero sa modern dating world may pangatlo, respect. At ang respect, hindi hinihingi, hindi pinapakita sa salita, pinaparamdam yan sa presence mo. Ngayon ito ang tanong, paano ka magiging standard? Una, itigil mo ang paghabol sa validation. Ang lalaking naghahanap ng approval, automatic na bumababa ang value. Kapag ang mindset mo ay sana piliin niya ako, nilalagay mo agad ang sarili mo sa ibaba. Palitan mo yan ng, karapat dapat ba siya sa level ko? Hindi ito arrogance. Ito ay self-respect. Pangalawa, mag-build ka ng buhay na hindi umiikot sa babae. Career, skills, network, purpose. Kapag may direksyon ang buhay mo, nag-iiba ang aura mo. Hindi ka na mukhang naghahanap, mukha kang may pinupuntahan. At ang lalaking may direksyon, siya ang hinahabol. Sabi ni Friedrich Nietzsche, become who you are. Ibig sabihin, huwag mong pilitin ang sarili mong maging gusto ng iba. I-develop mo ang sarili mong identity. Hanggang sa ikaw mismo ang nagiging standard. Pangatlo, itaas mo ang standards mo. Kung tinatanggap mo kahit sino, anong sinasabi nun tungkol sa value mo? High-value men don't chase attention.
They choose. At kapag marunong kang pumili, doon ka nagiging rare. Ngayon, eto ang pinaka-savage na realization. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging mas mataas kaysa sa dati mong sarili. Consistency ang tunay na edge. Araw-araw kang nag-i-improve kahit maliit lang. Hanggang sa dumating yung punto na hindi ka na yung lalaking na-reject. Ikaw na yung lalaking pinagpipilian. At dito nagbabago ang lahat. Hindi ka na nagtatanong kung gusto ka niya. Siya na ang nag-iisip kung pasado siya sa'yo. Hindi ka na natatakot ma-reject. Dahil alam mong kahit sino ang mawala, hindi mawawala ang value mo. Kaya sa susunod na pumasok ka ulit sa isang sitwasyon, huwag kang pumasok bilang nanliligaw na umaasa. Pumasok ka bilang lalaking may standard, tahimik, confident, at sigurado sa sarili. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na goal ay hindi para mahalin ka ng isang tao. Ang tunay na goal ay maging lalaking hindi na kailangang magmakaawa para piliin. Ito ang pinaka-savage na katotohanan. Ang rejection ay hindi katapusan. Redirection ito papunta sa mas mataas na version mo. Hindi ka nasaktan para bumaba. Nasaktan ka para magising. Kaya sa susunod na ma-reject ka, huwag kang iiyak. Ngumiti ka at sabihin mo sa sarili mo, "Salamat." Ngayon, mas may dahilan na akong mag-upgrade